Good morning po sa inyong lahat. Pakibati ho muna mga katabi natin ng good morning. And again, we would like to welcome you po. No? Marami sa inyo dito marahil. Kanina nga ho ay nung misa ko ng 8 o'clock, may mga nakausap ako na first time ko lang ho pumunta dito sa simbahan ninyo. So you are very much welcome dito po sa Our Lady of the Assumption Parish, kung saan ho ay tinatanggap natin sa aming tahanan ang ating mahal na si San Charbel Macluf. Ngayon pa lamang po ay i-inform ko na ho kayo. Marami nag-i-inquire, hanggang kailan yung relic dyan sa OLAP? Hanggat ako ho ay nandito, dito ho ang tahanan ni San Charbel. Dito ho makikita ang relic niya. Inayos lang ho natin. Mapapansin po ninyo yung mga nandito nung Sunday. Sino nandito nung Sunday? Aba, bumalik pa ho kayo talaga, ha? Talaga ho, salamat ho. At isa kayo sa mga nakisiksik ho. Na salamat ho, no? Dahil ho, mapapansin ho ninyo bakit parang nag-iba yung ating relic. No? Tayo po ay pinagpala, tayo ay napagkatiwalaan, hindi lamang ng isang relic. So yung pong unang relic na nakita ho ninyo last week na ating pong binasbasan ay nagtatanong, anong relic yan? Baka mamaya si Father nag-iimbento lang yan. I-like ho ninyo yung ating official Facebook page ng Family of Saint Charbel. At tayo hong mga kaibigan ni Saint Charbel ay miyembro ng pamilya na iyon. Sa mga susunod na araw, ipapaliwanag ko pa po ng detalye yung iba pa ho naming napag-usapan nung ako'y nagpunta ng Lebanon. So, hindi lamang po isa, dalawang relic ang ipinagkatiwala sa atin. Yung una ay ang buto ni Saint Charbel. Yun ho yun nung last Sunday. At isang linggo nating isinama sa ating Panginoon sa Adoration Chapel. At ngayon ho, nakalagay ho yan, hindi lang ho basta kahoyan. Yan ho ay galing sa puno ng cedar o cedar tree na tinatawag nilang the plant of God. Because they believe that it is truly God who planted the cedar. Kaya meron po dong Cedar Valley na pinuntahan ho namin na puro ganyan ho. Kaya napakahalaga ho sa kanila. Hindi lang ho dahil pinagkakakitaan nila yung kahoy na yung, kundi iniingatan nila ng may paggalang. At doon po natin nakailagay yung ating pangalawang relic. At ito naman po ay ang dugo ni Saint Charbel. So meron ho tayong dugo at ngayon po ang dugo, ito ho ang maiiwan dito sa ating pong simbahan para magtuloy-tuloy ang veneration. Hindi na ho sa loob ng Adoration Chapel, dito po sa loob ng simbahan yan. Dahil po magsisimula na ngayong linggo ang pag-iikot ng relic, pilgrim relic ni Saint Charbel sa iba't ibang simbahan at diocese. Sa Martes, kung hindi ako nagkakamali, ay sa Our Lady of Perpetual Help Parish sa Cubao. No? So doon ho dadalhin yung pilgrim relic. So para makita nyo po yung schedule, bukod ho sa aking personal account, ang aming parish, Our Lady of Assumption, at ang Family of Saint Charbel Philippines page. At ito pong ating kaibigan ay napakahalaga ho sa mga panahon na ito. Ngayon daw Sunday ay International Women's Day. At pag sinabi ho natin mga kababaihan, sila ho kasama ang mga bata at matatanda ang unang kawawa kapag may gera. Kaya napakahalaga ho ng panalangin ni Saint Charbel ngayon para sa buong mundo. We all need peace in the world, especially in the Middle East. And he came from Lebanon. He is part of that place kung saan napakagulo. Marami ako mga kaibigan ngayon, patuloy silang nagsasabi sa akin, napakaswerte mo, Father. Nakauwi ka kagad. Dahil ho pagdating namin ng Maynila galing Lebanon, saka ho pumutok ho yung mga matitindi pang gera. Pati Lebanon, sinarado ang Dubai Airport kung saan kami dumaan din. Pero hindi ho yun dapat maging dahilan. Malayo naman tayo doon, Father. Anong malayo?
Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, pinagdudugtong tayo ng ating binyag na tinanggap pare-pareho. That we are all children of God. At lahat tayo may pananagutan sa isa't isa. Yan ang kinakanta nating closing song, recessional song kapag Kwaresma. Walang sino man ang nabubuhay at namamatay para sa sarili lang. That is so un-Christian. Kung tayo ay mawawala ng pakialam dahil iba sila. Kaya yan ang itinama ni Kristo sa ebanghelyong narinig natin ngayon. Ang tagpo ng isang Hudyo, si Kristo, at isang Samaritana, na noon ay hindi pwedeng mangyari. Kaya nagulat itong Samaritana, ikaw ay Hudyo, humihingi ka sa akin, ni nakikipag-usap ka sa akin. Marami ngayon sinasabi ni Saint Mother Teresa ng Calcutta, what is the greatest poverty? Hindi ho pagkagutom. Hindi kawala ng bahay. Anong sabi ni Mother Teresa? The greatest poverty in the world is to be unwanted, unloved, unaccepted. At maraming tao ngayon ang naghihirap dyan. And Saint Charbel is leading us to value the gift of silence. At pag sinabi nating silence, silence is not the absence of noise. Magiging payapa lang ba tayo kapag wala ng gera? Kapag wala ng putukan, bombahan, patayan? Minsan ang pinakamahirap na gera, yung tahimik na away. Yung hindi kayo nag-uusap mag-asawa. Yung hindi kayo nag-uusap magkakapatid. Yung hindi na kayo nag-uusap magkakaibigan. Yun ang pinaka-delikadong gera. It's not the absence of noise, but the presence of God's voice. Kaya look at Saint Charbel. Lagi siyang nakatungo lang all throughout his life. Kaya nga anong sabi ko, mag-iingat ho kayo doon sa mga sinishare at pinopost nyo na quotation ni Saint Charbel. We're not so sure because he did not talk. He did not preach. At kaya siya lagi nakayuko lang sapagkat nais niyang makita lamang ay ang Diyos. Kaya itinataas lamang niya ang kanyang ulo kapag siya ay nagmimisa. Kaya nga ho, doon natin unang nilagay sa Adoration Chapel ang relic ni Saint Charbel bukod sa inaayos pa natin. Bakit? Sapagkat yun naman talaga ang gusto ni Saint Charbel sa lahat ng mga tinulungan niya. Hindi siya ang pinagmula ng himala at biyaya, ang Diyos lamang. Kaya nga si Saint Charbel ay parang kaibigan natin na pag nakikita kang hindi na nagsisimba, magsimba tayo, magdasal tayo, mangumpisal tayo. At yun ang ginawa niya. Alam niyo ba, nagulat kami itong weekdays na ito, matagal hong hindi dinadalaw ang aming Adoration Chapel. Pero sa tulong ni Saint Charbel, napuno ulit. Pero tandaan natin, hindi ho siya ang unang hinahanap pagpasok ng simbahan. Ang Panginoon muna. Kaya nga ho naglagay ako doon ng 3 steps to pray with Saint Charbel. First, go to the Adoration Chapel and pray before the Lord in the Blessed Sacrament. Saint Charbel is like Mary, leading us closer to Jesus. Yun naman ang ginawa niya eh. Libo ho siguro ang nagpunta dito nung linggo. Siguro ho, nakakatuwang isipin kahit na ilang oras ho ako nakatindig dito at tayo naghintay kayo, tignan natin sa magandang paraan, ilang kaluluwa ang naibalik ni Saint Charbel sa simbahan, sa Diyos. Kaya ho, if we want peace, hindi ho ibig sabihin na magiging payapa pag pare-pareho na tayo, hindi naman mangyayari ho yun eh. Tignan ho ninyo ang bawat isang katabi ninyo, magkaiba ho kayo eh. At hindi mangyayari na magiging magkakatulad na tayo. Sabi nga ng simbahan, there can be unity in diversity.
Pwedeng magkaroon ng pagkakaisa kahit magkakaiba. At kailan magkakaroon ng pagkakaisa? Kapag natuto na tayong rumespeto sa isa't isa. Kapag natutunan na nating irespeto ang pagkakaiba-iba natin. Na hindi porket malakas ka, dapat malakas din siya. Hindi porket may pera ka, dapat may pera rin siya. Hindi porket mabait ka na, dapat mabait din siya ngayon din. Hindi overnight yon. Kaya nga, naalala ko ho, no? Di ko alam kung ikukwento ko ito. Kanina kasi kinuwento ko ito dahil wala ang nanay ko. Pero ngayon nandito ang nanay ko, hindi ko alam kung ikukwento ko pa. Pero kukwento ko na rin ho, no? Nung bata ho kami, natutulog ho kami magkakapatid, tawag sa amin ay mga floor manager, no? Kasi sa sahig kami natutulog, no? Kami magkakapatid, 3 pa lang kami noon. At bago kami matulog, meron kaming ritual magkakapatid. Ano yung ritual namin? Nag-aaway-away muna kami. Kayo mga magulang, no? Siguro yung mga anak ninyo mag-aaway. Pero anong sabi ng nanay ko? Kayo away kayo ng away bago matulog. Pero pag natutulog, magkakayakap naman kayo. Naghihingahan pa kayo. Pero mag-aaway-away kayo. Anong pinagtatalunan namin? Distansya. Huwag kang didikit. Di ba ganun minsan yung mga anak ninyo? Kahit sa kainan kahit sa upuan sa sala, ayaw magdidikit. Gusto may espasyo. May distansya. Minsan kahit sa Diyos, dumidistansya tayo. And saints like Saint Charbel are gifted, are called by the Lord to bring us back to Him. Kaya ano yung pangalawa? Pagkatapos ng visit the Adoration Chapel, pray to Saint Charbel and pray to Mama Mary. Pray the Rosary. Mahal na mahal ni Saint Charbel si Mama Mary. Kaya siguro dito siya sa tahanan ng mahal na ina. Kaya ngayong Kwaresma, mga kapatid, wag ho nating kakalimutan sa tulong ng mga panalangin ni Saint Charbel at ni Mama Mary, mahirap mang gawin, pero ang sabi ni Saint John Paul II, there is no peace without forgiveness. Walang kapayapaan kung walang kapatawaran. Kaya later on, we will announce our parish kumpisalang bayan, and you are all invited to come. Together with Saint Charbel, may we all humble ourselves before the Lord. Tanggapin natin, hindi lang ang pagiging makasalanan natin. Higit sa lahat, tanggapin natin ang kadakilaan ng awa at pag-ibig ng Diyos para sa atin. Sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, ngayong 3 linggo ng Kwaresma, katulad ng ginawa ni Kristo sa babaeng Samaritano, hayaan mong ibalik niyang muli ang iyong pananalig at pananampalataya na sa mata ng Diyos, hindi ka iba dahil kulang ka. Sa mata ng Diyos, katulad ka nila, minahal at pinatawad ka niya. Amen.